Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa anumang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Daniel Dubois na may hawak sa IBF World Heavyweight title kontra sa rank 5 ng IBF at kasalukuyang WBO interim na si Joseph Parker. Ang kanilang bakbakan ay ang fight schedule ng mga ito, February 22, 2025, nagaganapin po sa Kingdom Arena Riyadh, Saudi Arabia. Kung di po tayo nagkakamali, ang kanilang labanan ay magsisilbing undercard sa rematch sa pagitan ni Arthur Beterbiev at Dimitri Bivol. Sa bakbakan Dubois at Parker, tayo ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po ninyo malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan naging dihado itong magkabilang panig. Inanyan ko rin po kayo na panoorin ang kabang video at nang sa ganun makakuha kayo ng mga basihan, ideas sa pagpili na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa pagkapanalo dito po sa naturang suntukan. Maaari nga inyong desisyon mga idol papabor o tataliwas naman ito sa aking pananaw o prediction sa laban. Ngunit ang mahalaga kayo dahil nasa inyo po ang huling desisyon. Bago naman natin simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa Timunting Channel, inaanyahan ko po kayo na sana supportan po yung pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa Timunting Channel, tapos puso po nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports speech kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi natin ito patagalin pa at simulan na natin. Nabanggit ko kanina na magkaroon tayo ng comparison, so marapat lamang na atin ding tatalakay ng mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamiting referensya sa gagawin naman nating comparison. At unahin natin ang sa panig sa magsisilbing challenger sa kabilang labanan o sa bakbakan na si Joseph Parker na rank 5 sa IBF at kasalukuyan WBO interim dito po sa heavyweight division. Bilang isang professional boxer, si Joseph Parker ay may impresibong kartada, 35 wins with 23 wins coming by way of knockout, may tatong talo, ngunit wala pa na talang tabla. Sa kanyang tatong talo, isang beses lang ito nakatikim po ng knockout. May edad na 33 anyos at ang height 6 foot and 4 inches, weight 76 inches, orthodox ang stance, ang out ratio 65%. Last fight, March 8, 2024, nakasagawa niya ang Chinese knockout artist na si Li Zhang. Panalo by majority decision si Joseph Parker. Pero hindi ganun kadali po ang naturang labanan na yun kasi dalawang beses na pabagsak si Parker mga idol. So yung determinasyon talaga ni Parker mga idol, ang isa sa nakatulong sa kanya kasama ng kanyang skills para manalo sa laban. So sa experience niya nitong si Joseph Parker, siya po ay dating world champion ng WBO dito po sa heavyweight division. Ang nangyari kasi dyan kay Parker, nag-world champion siya sa WBO, pero nakasagupa naman niya si Anthony Joshua. Diyan siya nakatikim ng talo at doon naagaw sa kanya ang WBO mga idol. Oo. Talo siya ba yun mas desisyon ni Anthony Joshua. At ang mga tinalo naman or ang mga nakalaban ni Joseph Parker na kung saan nakapagbibigay naman sa kanya ng magandang karanasan, si Andy Ruiz Jr. Alam naman natin kung gaano dinurog ni Andy Ruiz si Joshua, tapos nakabawi si Joshua kay Andy Ruiz. Pero tinalo lamang yan ni itong si Ruiz, tinalo lang yan ni Parker mga idol by unanimous decision. Deontay Wilder, si Li Zhang, siyempre Anthony Joshua, Joe Joyce, which is dyan nakatikim po ng knockout si Parker kay Joe Joyce mga idol noong 2022. Ganun pa man, naka-recover na po talaga itong si Joseph Parker. At yun nga sa kanyang pagkatalo ng knockout, pag-comeback fight niya nanalo at nagtuloy-tuloy na po mga idol. Oo. So, ngayon, dadako naman tayo sa kanyang skills, technical fighter. So, pag sinasabi natin technical fighter, pang madalian mga idol na yung biglang papasok sa ating isipan, technical fighter, magaling to sa pinsa. May husay sa depensa, magaling sa puntusan. Ganun talaga yan mga idol. Taglay nitong si Joseph Parker, ang hand speed, liksi na galawan. Siyempre, power, timing at accuracy. At dito naman kay Parker mga idol, pagdating sa depensa, hindi ito katulad la Floyd Mayweather, Guillermo Rigondeaux, Shakur Stevenson, hindi. Technical lang po talaga ito. Mga galaw nito is kalkulado. Magaling magkalkula sa galaw mga idol. At dito naman sa kanya, sa durability, nakita na natin na di na bago para sa kanya matalo, di na rin bago para sa kanya manaka-out. So ang nakikita natin sa kanya, yung kanyang determinasyon. Kasi nakita natin ang hangganan na kung saan marunong itong manaka-out. Pero dahil sa determinasyon mga idol, matalo ngayon, bukas mag-champion ulit. At magkakaroon ng pagkakataong mag-champion ulit, di ba? So, sa kanyang huling laban mga idol, nakikita din natin na may tibay talaga itong si Parker na rin. Bakit?
Aba, si Lisang ba naman makatunggali, bumagsak ka 2 beses, pero nagawa mo pa rin makarecover at tinalo pa si Lisang, di ba? So, malaking bagay po yung determinasyon. Tapos, konektado po yan sa physical na tibay, kumbaga. So, ngayon, sa panig naman ni Daniel Dubois, bilang isang professional boxer at kasalukuyang kampiyon ng IBF, may impresibo kartada ito si Dubois na 22 wins with 21 wins coming by way of knockout. May 2 talo, ngunit wala pa nagtalang tablas. Kanyang 2 talo pro knockout ang kanyang sinapit. May edad 27 anyos at ang height 6 foot and 5 inches, reach 78 inches. Orthodox din ang stance sa out ratio 95.45%. Last fight September 21, 2024 nakasagupa si Anthony Joshua na kung saan panalo by first round knockout itong si Daniel Dubois. Karanasan, experiensya ni Daniel Dubois, mga idol. Minsan itong naging world title challenger sa 4 major title belts noon ni Alexander Usyk. Na kung saan, mga idol, bagamat talo, maganda rin naman ang kanyang naipakita na performance sa laban. No, napahirapan din niya si Usyk at paano. So yun ang isa sa nagbigay sa kanya ng magandang karanasan. At siyempre sa laban din niya kay Joe Joyce, kung saan durog nga siya doon. Tinalo siya sa pamamagitan po ng 10 rounds. Knockout. Although pareho naman silang dinurog ni Joe Joyce. Si Parker at itong si Dubois dinurog ni Joe Joyce. Pero mas nakakalamang si Parker, mga idol, kasi ang dumurog naman kay Joe Joyce ng 2 beses, tinalo din ni Parker. Ngayon, isa sa tumalo kay Joseph Parker, si Anthony Joshua, nakalaban na rin ni Dubois, ni-knockout ni Dubois. So, ibig sabihin, mga idol, kung matalo ni Joseph Parker itong si Dubois, lalabas na parang tinalo na rin niya si Anthony Joshua sa rematch. Parang ganun, mga idol, ang mga kinalabasan dito. So, magaganda pala. Ngayon, sa experience nitong si Dubois, Anthony Joshua, Alexander Usyk, Joe Joyce, at yung bago siya mapalaban kay Joshua, yung sino yung matangkad na yun? Philip Hrgovic ba yun? Pero hindi ko ganong pinagtuunan ng pansin yung mga idol, kasi nga mas kung nakapagbibigay talaga ng magandang karanasan kay Dubois, itong si Usyk at Joe Joyce. At siyempre, dagdag natin, si Anthony Joshua po ay hindi rin po yan basta-basta. Kasi dating unified world champion po yan. So yan po ang nagbibigay ng karanasan nitong si Daniel Dubois. Skills ni Dubois, mga idol, boxer puncher po yan. Pressure party style, defensive style, counter punching style, brawler style. May pagkagresibo itong si Dubois. Taglay ang husay sa pagbato ng mga kombinasyon. Taglay ang power, timing at accuracy. Ngunit pagdating po sa depensa, may mga openings ito sa mid-range at close range sa suntukan kung saan delikadong makaunter po, mga idol. Oo. So, pagdating naman sa durability, bagamat natalo na ito ng 2 beses by knockout, pero sa kanyang mga naging huling performance, mga idol, hindi na katulad dati na natataranta pag tinamaan. Ito po ngayon may na siya, may bukod sa head movement, napapansin kong may tibay. No, ganun. Kasi mga idol, ito 2 beses sa katikin ng knockout sa laban, pero sa pagka-back fight, nanalo. Hanggang sa world champion. So, ibig sabihin, matindi ang determinasyon din itong si Daniel Dubois. Oo. Pero yung kahinaan nito sa panga, nananatili po yan, mga idol. Na kung saan magiging delikado, prone pa rin yan. Na kung saan sa laban, titingnan ng mga katunggali, makititingnan ang previous fight, masasabing, ito may kahinaan yan sa panga. O di, alam na kung saan patamaan, ganon. Na kung saan yun po ang isa sa openings nitong si Dubois ngayon. Oo, sa mga laban. Ganun pa man yun nga, may head movement na, may mga slip style na, may weaving na siya, ganyan. At yung magamit na ng cover. Pero yun nga, habang nasa pinsa, nagiging bukas, delikado maka-counter. Yun ang nakikita ko sa kanya. So, sa durability, yung determinasyon, isa sa nakikita natin sa kanya yan. At, ngayon, dadako na tayo sa ating comparison. Sa ranking po ng BoxRec, out of 1,541 ka mga boksingero buong mundo na lumalaban sa heavyweight division, rank 2 si Dubois, rank 7 si Parker, so lamang si Dubois. Sa sitwasyon ngayon, challenger si Parker, champion si Dubois.
So, may mga pribilehiyo ang champion mga idol, lalo na kung mauwi sa closed fight, dikit sa scorecard ng labanan. Na kung saan pwedeng sabihin ng mga hurado, kahit pa sabihin natin nakalamang si Joshua o si Parker ng kaunti, sabihin ng mga hurado, hindi naging sapat po ang kanyang nagawa, kaya talo. Ganyan. So, kailangan magtrabaho ng husto ng challenger. At nang sa ganun, makuha niya ang panig ng mga hurado. Dahil nga, kampiyon itong kanyang makakalaban. At hindi lang po basta ang kampiyon, dahil talagang world title bout po ito. So ngayon, darako tayo sa physical appearance. Mas matangkad po ng 1 inch si Dubois, 2 inches naman sa reach, at sa power lamang po ng 30% si Daniel Dubois. 95% ang knockout ratio ni Dubois, 65% ang knockout ratio ni Jose Parker. So kung atin niyang susumahin, knockout artist kontra power puncher. Ngayon, dadako pa tayo sa skills. So, lamang sa height, reach, power si Dubois. Ngayon, sa activity parang aktibo, sa experience, mga idol, hindi na bago para kay Jose Parker ang mapapalaban sa ganito katangkad, ganito ka power puncher, ganito ka knockout artist, si Jose Parker. Bakit? Ang makalaban niya ang Chinese fighter na si Zhang, ang makalaban niya si Deontay Wilder, ang makalaban niya si Andy Ruiz. Siyempre, ang makalaban din niya si Anthony Joshua. Hindi na bago para sa kanya yon na mas matangkad sa kanya ang kanyang katunggali. Oo. Ngayon sa experience naman tayo, lamang po si Parker kumpara kay Daniel Dubois. Pero hindi po yan ganun kalayo. Dahil halos ang mga kinalaban ni Parker ay nakalaban din ni Dubois. Tulad nitong si Anthony Joshua, tulad kay Joe Joyce. Yan. So, 55-45 in favor of Jose Parker in terms of experience kung ating i-convert sa percent. Ngayon, sa skills, boxer puncher kontra technical fighter. Mga idol, may kalamangan po ang technical fighter. Sa pangalan pa lang, may kalamangan. Oo. Ang technical fighter, more on calculated moves. At syempre, nandoon sa technical fighter ang husay sa puntusan. Pero ang boxer puncher naman may laban dahil sinasanay ang boxer puncher sa husay naman sa pagbato ng mga kombinasyon. Oo. So dito mga idol, panglaban ni Jose Parker yung kanyang skills as a technical fighter, which is nandoon kay Jose Parker ang hand speed, liksi, at siyempre may power din. Samantala itong si Daniel Dubois naman ay yung kanyang pagka-boxer puncher, yung kanyang aggressive style, siyempre yung power. Nausan, makamay din naman itong si Daniel Dubois. Sa madaling salita mga idol, ang nagpapahirap naman sa mga technical fighter yung aggressive, which is katulad tulad nitong si Jose Parker at Zhang. Si Zhang mga idol noong nagpakawala ng sunod-sunod ng mga suntok, nahirapan si Parker, bagsak pa nga siya. So nahirapan sa aggressive style si Parker, at hindi lang po si Parker ang nahirapan sa mga aggressive style. Kasama na doon si Floyd Mayweather, Guillermo Rigondo, nahirapan sa mga agresibo. Kahit nga yung ating kababayan na si Angkahas, nahirapan sa agresibo din. Okay, Floyd Mayweather, dahil genius yun pagdating sa depensa. Si Floyd Mayweather, nung nakalaban kay Maidana, unang pagharap, agresibo si Maidana. Doon natin nakikita mga idol na nahirapan si Floyd Mayweather. So dito naman kung atin itong i-combine dito sa laban Dubois at Parker, ang kailangan ni Dubois aggressive, magiging agresibo pero mag-iingat sa counter. Kasi nga may tendency mahirapan si Parker pagka agresibo ang kanyang katunggali. So sa madaling salita, kailangan yung pressure ng husto ni Dubois, didikitan niya ng husto itong si Parker. Kasi pag nakadistansya si Parker mga idol, makakuha ng magandang distansya, patay siya dyan sa counter ni Parker. Oo. Ganun po kadelikadong laban ito para kay Dubois. So, sino llamado kay Dong Sports?
Ang liyamado po dito mga idol, okay, paliwanag ko lang sa inyo ng detalyado. Kung wala ang titulo na nakataya dito sa laban, which is kung nasa ranking lang, 50-50 para sa akin. Kung wala titulong nakataya dito. Kaso may titulong nakataya mga idol, which is dapat na natin igalang yan dahil hindi naman talaga noong pagkatapos ng laban ni Daniel Dubois kay Hagrubik pa yon, naging ganap ang kanyang pagiging world champion ng IBF. At lalo na nung nasiminto po lalo yan nung talo niya si Anthony Joshua. So, ibig sabihin, legit na siyang world champion, hindi na sa papel, kumbaga. So, dito mga idol, masasabi ko na dahil sa may titulo, i-consider ko na may kalamangan si Dubois. 5%. So, 55-45 in favor of Daniel Dubois. Kasi kung walang titulo ito, tapos maglaban sila, 50-50 lang, lalo na doon sa skills at appearance. O physical appearance, 50-50. Kasi pwedeng uubra ang pagka-technical fighter ni Parker or pwede ring uubra ang pagka-agresibo at power nitong si Daniel Dubois. Yung posibleng ganun mangyayari. Kaso dito kasi kampiyon po yan. May mga pribilehiyo po yan na kung saan ang kampiyon pagka hilaban mo sa challenger, siyempre siya po ang may sakita, siya po mas malaki, siya ang kampiyon eh. Tapos pangalawa, doon po sa mata ng mga hurado, maaaring kailangan ni Joseph Parker ang mangumbinsi. So, kailangan niya magtrabaho ng husto para makumbinsi ng mga hurado. So, kailangan, ang kampiyon kasi magdidipinsa. So, ibig sabihin, nasa kanya ang kalamangan kasi nga siya ay magdidipinsa lamang. Pero hindi po yan ganun kadali dahil magaling na boksingero si Parker. Okay. So, 55-45 in favor of Daniel Dubois. Ngayon, dadako naman tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko po dyan, Dubois by unanimous or split or majority or sa decision. Oo. Unanimous decision, split decision, majority decision, ganun. Daniel Dubois. Posible kasi hindi niya magawa may knockout si Parker dahil si Parker is isang mahusay na technical fighter. At posibleng napag-aralan na rin ni Parker ang galaw nitong si Dubois. Ganun pa man dahil umaabot nga po sa 95% ang knockout ratio ni Daniel Dubois. Nandun pa rin tayo na posible siyang manalo by knockout. Dahil boxing naman ito, isang suntok lang kailangan. Pwedeng magbago. Takbo ng laban. Pwedeng ganun. Pwedeng tumapo sa laban ng isang suntok lang. Sabi ng mga legendary fighter, Margarito at ni Gennady Golovkin. So, yun nga. Kung sakaling magagawa naman ang knockout ni Daniel Dubois, ano na rin po yan, yung expected kasi power puncher or knockout artist nga din itong si Dubois. Makuha siguro yung Dubois yan mga idol. Magsimula sa round 3 hanggang 9. Hanggang 9. Dahil malakas pa si Dubois sa ganyang mga round mga idol. At siyempre given na po yan dahil knockout artist nga siya eh. So knockoutan ng putusan o knockoutan o sa puntusan, pabor ako kay Dubois na mananalo. Oo. Yun po kasi pero yun nga mas ako sa prediction ko na sa puntusan lang kasi nga si Parker ay isang technical fighter at may husay sa depensa po talaga ito. So ngayon, knockout ng puntusan, pabor ako kay Dubois. Sa panig naman ni Parker. Sa panig ni Parker mga idol, dahil isa po siyang technical fighter, at syempre hindi lang po ito basta technical fighter lang. Hindi ito katulad nila ni Devin Haney na technical fighter, walang power. Si Joseph Parker ay katulad ni Alexander Usyk na technical kung lumalaban pero power puncher. Oo. So sa panig ni Parker mga idol, kahit anong round pwede din niya may knockout itong si Daniel Dubois. Kahit anong round pero mas may sense kung sabihin ko na doon posible makuha ni Joseph Parker ang pag-knockout kay Dubois din doon sa
Round 10 hanggang 12. Posibleng magawa yan ni Josie Parker. Bakit? Kasi makuha na ni Parker yan, makapag-adjust sa galaw ni Dubois at makakakuha ng mga basihan, makakuha ng mga magandang adjustment kung paano niya i-handle ang pagka-agresibo, ang power nitong si Daniel Dubois, which is hindi na bago kay Parker ang mapapalaban sa mga power puncher. O, hindi na bago para sa kanya yan. So, makapiho lang sa pagkapanalo din si Parker kung magawa niyang may knockout itong si Daniel Dubois. Kuya Dong Sports, alam mong technical fighter yan. So, dahil magaling, ibig sabihin, dahil technical fighter si Parker, magaling sa puntusan. Yes, oo, magaling din ito sa puntusan dahil technical fighter. Ngunit, ang kalaban ni Parker dyan, mga idol, ay mismong ang nasa lamisa. Oo. Yung nasa lamisa ang kalaban niya. So, pagka kailangan, kung sa puntusan lang, kailangan magtrabaho ng husto ni Parker para makumbinsiya niya yung lamisa, yung tatlong tao doon. Dahil kung hindi niya makumbinsi yun, madaling sabihin mga idol na, hindi naging sapat yung ginawa ng challenger. So, kailangan magtrabaho ng husto ni Parker. At hindi ganun kadali po yan dahil round by round, may pag-agresibo si Dubois. Pero ganun pa man, hindi rin kagulat-gulat na manalo sa pamamagitan ng puntusan si Parker dahil sa kanyang skills as a technical fighter. Oo. So dito may kalalagyan po si Daniel Dubois sa laban. May kalalagyan siya, mga idol. Sa puntusan man yan or sa knockoutan man yan. Bakit? Hindi po basta ang technical fighter lang si Josie Parker. Technical kung gumalaw. Pero kung sumuntok, power puncher naman. Tandaan nyo, uga din yung Chinese. Alam naman natin yung matibay yun, pero uga din sa kanya yun, mga idol, tinamaan. Kaya nga, nagdalawang isip din yung Chinese dahil may lakas din ito si Parker. Kaya napagkanalaban ito, mga idol. At nanganganib nga rin dito si Daniel Dubois sa labanan na ito. Konti lang po talaga diferensya sa comparison natin. Kaya kung wala lang titulo yan, 50-50. Pero may titulo kasi as respect doon po sa champion, which is hindi naman siya nag-champion dahil sa papel lamang, kundi napanalunan na rin niya, lalo na itong tinalo niya si Joshua. So, 55-45. Ganon lang. 5% lang po ang diferensya para mag 50-50 silang dalawa, which is parehong may malaking tsansa sa pagkapanalo dito po sa naturang suntukan. Okay, napahaba-haba po ang ating talakayan at para po sa mga nagsakripisyong manood, maraming pong salamat sa inyong lahat.